Guys, tanong ko lang, kung ikaw isang OFW, ang pinakatanong ko sa'yo, ilang taon ka ba kailangang malayo sa pamilya bago mo masabi, pwede na akong makauwi for good? Kasi meron ako nabasang mensahe dito sa ating channel, hindi lang ito tungkol about sa pera, hindi lang din also ito tungkol about sa stock market, hindi lang ito tungkol sa gains. Ang totoo, ito ay isang kwento ng isang OFW na matagal nang nasa abroad at ngayon finally masasabi niya na makakauwi na siya for good dito sa Pilipinas. At nang binasa ko ito, ako ay nakaka-relate din kasi ako ay isang produkto din ng isang OFW na pamilya and alam ko yung lungkot na nararamdaman ng karamihan ng mga pamilya na umaalis ang kanilang mga magulang, di ba? Kanilang mga kapatid para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi guys, sa bawat OFW na nag-i-invest sa ating merkado, hindi lamang yan about sa chart, hindi lamang yan about sa gains, no? Sa bawat chart na inaaral ng mga OFW na nag-i-invest sa ating merkado, bawat stock picks na pinipili nila, bawat aral sa mga negosyo na gusto nilang paglagakan, ang totoo dito sa bawat pag-aaral natin ng mga stocks, especially kayong mga OFW, mayroong umaasa sa ating pamilya, may lungkot man sa atin, mayroon man tayong pagod na nararamdaman, di ba? At mayroong tayong pangarap na makauwi ng mabilis for good sa Pilipinas. So guys, sa video nito I want to share to you a story dito ni Sir Renato. So dito guys, sa story nito ni Sir Renato, nandito tayo today sa social stab natin sa ating website. And itong post ni Sir Renato ay medyo natamaan ako kasi sobrang tumagos sa akin ito. And post niya dito ay umani ng 2,576 na hearts and 34 comments dito. Okay? Guys, itong post na ito ay hindi lamang about sa gains na pinakita niya dito. It's all about the dedication, hard work, and perseverance na makauwi ng mas mabilis sa inaasahan niya para makasama ang kanyang pamilya. Okay? So basahin natin itong buod ng mensahe ni Sir Renato. So sabi niya dito, Sir Renz, ako po si Renato. Isa lang pong OFW dito sa Dubai. Oy, Sir Renato, wag mong nilalang ang OFW, no? Kasi ang OFW today ang bagong bayani ng ating bansa, di ba? So ilang taon ko na po kinakaharap ang hirap sa abroad, pero ngayon ko lang po naramdaman na talagang may pag-asa. Malapit na po akong makauwi for good sa Pilipinas para makasama ulit ang pamilya ko. Isa kayo sa dahilan kung bakit nangyari ito. Grabe, no? Alam mo, pag ganito yung klase ng mensahe, hindi mo basta-basta i-dismiss yung ganito, no? Kasi ramdam mo agad dito sa post ni Sir Renato, hindi ito scripted. Hindi ito para sa magpasikat lamang. Galing ito sa taong napapagod, lumalaban, pero may bit-bit na gratitude pa rin dito, no? And I'm so grateful na naging parte ako ng kanya journey sa pag-invest sa market, and not only the market but also sa kanyang entrepreneur journey, no? Ang pinakamalaking tanong dito, bilang isang OFW, ano ba talaga ang meaning ng salitang pag-asa? Kasi para sa iba, ang pag-asa means mataas na sahod, para sa iba, bagong business, para sa iba, tamang timing sa stocks, no? Pero ang totoo, ang pinaka-importante, pag-asa is having a path, no? Yung hindi ka na lang basta-basta nagtitiis araw-araw, mayroon ka ng direksyon, may plano ka na, may sistema ka. Sa tingin ko, ito yung tumama kay Sir Renato. Hindi lamang siya nagtumitingin ng tips sa social medias, hindi lamang siya tumitingin ng tips sa ating website, sa community. Kumbaga, talagang naandun siya nakafocus sa kanyang goals, no? At naghahanap siya ng paraan na unti-unting makawala sa cycle, and also sa layo sa kanyang pamilya, and also sa uncertainty. At ang maganda pa dito sa sinabi niya, hindi lang daw sa stock trading siya natulungan, no, ng ating website, ng ating community, pati sa pag-aasikaso ng business nila.
mayroon din siyang natutunan. Kasi usually itong si Sir Renato, kung maalala ko lamang, ito ay yun nga, nagtatrabaho siya sa Dubai, and yun nga, paunti-unti siyang nag-iipon maliban sa kanyang stock investing, nag-iipon din siya sa kanyang mga investments sa lupa, sa restaurant, and sa kanyang pamilya. No? Nagbibigay din siya ng insurance, no, sa kanyang mga pamilya din. And that's a good thing na nakita ko na talagang may patutunguhan, no, yung ginagawa ni Sir Renato. Kasi karamihan ng mga investors, or karamihan what I mean ng mga OFW, di ba? Kapag mayroong malaking sahod, anong ginagawa? Pinapadala lahat ng kanilang sinasahod sa kanyang pamilya. Not knowing na at the end of the day, pagdating o pag-uwi sa Pilipinas, ubos agad yung sahod, o worst case pa nga, 'di ba, naghihiwalay. Okay, so that's one thing na talagang prioritize ni Sir Renato dito. Para sa akin, that matters. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi lang investment o hindi lang trade ang nakuha niya dito sa ating website, sa ating community. Nakuha niya rin dito yung mindset, framework, dito ay nakuha niya. At madalas, yan ang tunay na game changer para sa mga investors dito sa ating bansa. At ngayon, tignan natin itong attachment na sinend niya dito sa ating socials. Ang kanyang broker dito ay nasa Call Financial account. And makikita natin, ito ay noong August 1. At kung titignan natin ng maigi ang kanyang portfolio, meron ba kayo napapansin? Majority of investors na nag-i-invest sa ating merkado, kapag nag-i-invest, wala nang natitira na buying power, cash available. Why? Because ini-invest agad nila, no? But that's the wrong thing. You have to understand na if you are going to invest long term, dapat meron kang cash position. Kapag bumabagsak ang ating market, 'di ba? Doon ka kumukuha ng mga stocks na malalalim yung presyo. At sa una pa lang, visible na dito sa portfolio nito na meron siyang cash or buying power na nasa 238,000 pesos. So, itong portfolio nito, hindi ito naka-all-in agad, no, nabahala na si Batman sa investment nito. So, ibig sabihin merong naka-park na cash, which usually tells me na merong disiplina at merong pwedeng pang-abang sa next move sa kanyang mga portfolio or sa kanyang watchlist na mga tinitignan. Pangalawa, nakikita natin dito na meron siyang mga positions na nasa green. Halimbawa na lamang itong APBI, nasa 38%, and malaki na rin yung kinita niya dito. Converge, 37%. Malaki din ang kanyang kinita. IMI, makikita natin dito na halos 300% na ang kanyang gains dito sa screenshot. And sobrang laki ng kanyang kinita dito, no? And kung pagsasama-samahin natin itong base screenshot na ito, halos 1 million na pesos na ang kanyang capital gains na nakikita natin dito. Ngayon, kung ikaw isang retail investors at nakikita mo ito, unang sasabihin mo syempre, panalo, congrats. Paldo-paldo ka sa mga investment mo. And yes, in that surface, very impressive ang kanyang portfolio, no? Lalo na kung ikukumpara natin ito sa karamihan na nag-i-invest sa ating market. Karamihan ng mga nag-i-invest na tatalo sa stock market. Why? Kasi inuuna ng karamihan ng emosyon. Pero ito ang pinaka-importante na dapat mong malaman, na huwag tayo magpapadala agad sa screenshot lamang na nakikita natin dito, no? Bakit? Kasi yung image na ito ay crafted, hindi natin nakita yung buong portfolio niya. Siguro for privacy na lang kung magkano yung kanyang capital talaga, no? Pero kung titignan natin, halos 70% of their portfolio nakikita na natin dito, no? 70%. Hindi natin nakikita dito yung buong portfolio. Hindi rin natin alam kung gaano nakatagal hinawakan nito ni Sir Renato. Hindi rin natin alam kung nag-cut-loss ba siya sa mga ibang stocks, kung may ibang positions ba siya dati na nalugi, no? At hindi rin natin alam kung ano yung full strategy na ginamit dito ni Sir Renato. So yes, may good evidence na nakikita tayo na mayroong signs na progress sa kanyang portfolio, pero you have to be responsible as viewers na huwag tayong dapat pag nakita natin buy agad tayo, no? Hindi ganon. You have to be responsible, do your own part,
do your own assignment na pag-aralan lahat ng bagay na nakikita natin sa social media. Now, this is my balanced advice. Kapag mayroong isang investors na marunong magantay, marunong mamili ng mga stocks, marunong na kontrolin ang kanyang emotion na hindi magpanic, at possible talaga na kumita ka ng ganito kalaki sa investing, no? At para sa isang OFW, sobrang meaningful nito, no, na nakikita natin na mayroong progress ang ating mga pinaghirapan abroad. Hindi lang dahil sa tubo na nakikita natin, kundi dahil sa bawat gain na nakikita natin. Pwedeng katumbas nito ay yung maagang pag-uwi natin na makasama natin ng ating pamilya. Yung lungkot ay mabawasan, yung future ng ating pamilya ay masecure, di ba? Yun naman yung pinaka-goal natin, di ba? Sa OFW, bakit nga ba tayo nag-a-abroad, di ba? Para mapaganda yung buhay ng ating pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Now, ito naman yung downside na nakita ko dito sa part ng video na ito, no? Delikado kapag ang isang tao kasi ay nakita lamang natin yung screenshot na ito. Tapos isipin agad ng karamihan o yung especially yung mga bago pa lamang nag-invest sa market, ay ang dali lang pala ng ng investing, easy money lang pala ito. No, hindi po. Maraming hindi nakikita sa likod ng screenshot na ito. Hindi mo nakikita kung gaano nakatagal yung waiting period ng pag-i-invest ni Sir Renato. Yung emotional pressure na naramdaman dito ng tao or ng investors, hindi natin dito nakikita. Yung maling mga pinasok na nakaraan, hindi natin din dito nakikita. Yung takot, hindi din natin dito nakikita. At syempre yung disiplina na create dito ni Sir Renato, hindi natin dito nakikita. Minsan, the biggest mistakes of retail investors, hindi naman kakulangan ng opportunity. Kulang lamang tayo sa proseso. Now, kaya naman Sir Renato, kung napapanood mo ito, gusto kong sabihin sa iyo na salamat sa mensahe mo. Hindi dahil sa pinuri mo ako, kundi dahil sa pinaalala mo sa amin, sa akin, kung bakit seryoso dapat tayo sa pag-invest, seryoso dapat tayo sa pagbibigay ng approach on how long-term investing works, no? Kasi para sa ibang tao, itong video na ito ay content lang. Para sa ibang tao, itong video na ito ay lifeline to fund another business, to grow our savings, no? And sa case mo, naging parte ako ng investing journey and ng iyong pagiging negosyante, no? And hopefully, makauwi ka na ng maaga sa Pilipinas for good and makasama mo yung pamilya. And honestly, yan yung pinakamalaking panalo para sa akin. Hindi yung gains na nakikita natin dito, kundi yung makauwi ng maaga, makasama yung pamilya, and matumbasan yung mga naiwan, mga nakalipas sa panahon na hindi sila magkasama. And that's the one thing na talagang I'm very grateful na naging parte ako ng inyong journey. Ngayon naman, para sa mga viewers natin, sa lahat ng mga nanonood, ito naman yung pinaka-practical takeaway natin dito. Kung gusto mo maggamitin ang stock market para mapabuti ang iyong buhay, no, huwag mong gawing sugal ang stock market. Gawin mo itong tools, gawin mo itong paparaan para mapalago yung mga perang pinaghirapan natin. Aralin mo ang negosyo, alamin mo bakit kapapasok, magkaroon ka ng sistema. Magtabi ka ng cash lagi at huwag mong i-base ang conviction mo sa system na nakikita mo online, sa social media, sa website natin. Don't do that. No? Do your part na pag-aralan lahat ng bagay na pinapasok mo. At higit sa lahat, tandaan mo ito. The goal is not to make money. The goal is to build freedom. Again, ulitin natin. The goal is not to make money. The goal is to make freedom. Yes, aminin natin, pera ay napaka-importante. Pero dapat malinaw kung saan mo gagamitin ang pera. Para ba ito sa pamilya? Para ba ito sa negosyo? Para makauwi ka ng maaga? Or para makawala ka sa cycle? Kapag malinaw ang dahilan mo kung bakit ka nag-i-invest, mas mataas ang chance na maging disiplinado ka sa pag-i-invest sa ating merkado. Kaya naman, Sir Renato, saludo ako sa iyo sa nagawa mo. Sa lahat ng mga OFW na nanonood nito, alam kong hindi biro yung malayo sa pamilya kasi
Ramdam ko yan kasi ako din ay isang produkto ng yung pamilyang OFW. Ang tatay ko ay nagtrabaho dati sa Saudi. Ayan. So, ramdam na ramdam ko yung ganitong pangungulila para sa mga pamilya, no? Alam ko na kayo, may mga araw na minsan gusto niyo na sumuko, pagod na kayo, nahihirapan na. Pero guys, itong kwentong ito ay maging paalala sa atin na pwede naman tayo mag-invest ng dahan-dahan, no? Habang ini-enjoy natin yung fruit of our labor, ay natutulungan tayong mapalago ang ating mga pinaghirapan. And also, Sir Renato, kapag dumating na yung time na nakauwi ka na sa Pilipinas for good, no? Hindi ka na babalik as an OFW, hindi yan dahil sa stock market, Sir Renato. Hindi yan dahil also sa ibang tao. Kundi dahil yan, tinulungan mo yung sarili mo na matuto, magtiis, at maging disiplinado at magplano para sa iyong pamilya. At yan, ang totoong edge mo sa pag-i-invest. And maraming salamat sa inyo, and continuous nyo lamang na mag-invest tayo dito sa ating merkado kasi in order na mapag-grow natin ang ating, syempre nag-i-invest sa ating market, di ba? Kailangan natin mag-participate na mag-invest sa market. Although, karamihan na naandito, di ba? Sawa na kasi yung market natin sobrang bagsak ng ekonomiya natin. Pero basta makahanap ka ng quality stocks, no matter what happened to our economy, makahanap ka ng quality stocks, makuha mo ito sa mababang presyo, and hayaan mo time yung magturo sa'yo kung paano nag-i-invest, paano napapalago ating investment. That's the wonderful thing how investing works. And muli, this is PSU Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely. See you the other side.